Magandang araw po sa ating lahat para po sa ating Bible Knowledge of the Day. Ngayon po May 15 ng Biyernes. Sabi po ng Bible sa Proverbs 19:23, the fear of the Lord tendeth to life. Yan po ang pamagat natin. And he that hath it shall abide satisfied. He shall not be visited with evil. Napakagandang talata po na tinukoy ni Hari Solomon. Okay? So of course, yung fear of the Lord po dyan ay yaira sa Greek or Hebrew word niya, reverence. It is a reverential fear. Hindi po yung takot na natatakot siya, pero yung pong reverence or pagrespeto sa Panginoon. If you fear God, you obey God. If you respect God, you obey God. You do what He commands you to do. Yung po ang ibig sabihin ng fear po dyan. Ginagawa mo ang gusto ng Diyos para sa iyo. Bible says tended to life. Yung tended to life po ay springing or alive. Yung nag-springing, kumbaga, sa bulaklak, namumulaklak. Kumbaga sa tubig, talagang yung flow ng tubig, napakarami. Yung bukal, di ba? So, tuloy-tuloy ang pag-flow. Yan po ang ibig sabihin niya. If you fear the Lord, or respect the Lord, obey what He wants you to do, ay buhay ka, tended to life, springing, abounding. Yun po. And the Bible says, and he that hath it shall abide satisfied. So, satisfied. Yung abide dyan, to stop or to stay. Yung buhay ay mag-i-stop sa'yo. So, in other words, buhay na buhay ka, di ba? Nag-i-spring ka, springing, abounding. Alright? Nag-i-stay yung life. Alright? Yung good life sa buhay mo. And yung satisfied naman po dyan is, sabi sa Hebrew word, full. So, abide satisfied, full. Punong-puno. Kaya nga po, wala na pong ibang pinakamagandang buhay sa lupang ito, kundi talaga tayo ay mag-fear of the Lord, reverential fear, obeying His will to us. Ginagawa mo yung kalooban niya. At sabi ng Bible, I tended to life, buhay na buhay. Nag-a-abound, nag-spring ng napakaganda. Nakita niyo po yung bulaklak na talagang namumulaklak na todo. So, ganun po ang ganda ng buhay kung ikaw ay sumusunod, nagre-respect at sumusunod sa Diyos. At nag-a-abide, nag-i-stay, nag-i-stop sa'yo, yung satisfaction, yung fullness. Diba? And napakaganda pa itong last verse niya. He shall not be visited with evil. Hindi ka kailanman dadapuan or ibibisit or dadapuan ng masama. So in other words, kung hindi ka dadapuan ng masama, maganda ang buhay mo. Kaya nga po doon lang po tayo sa kalooban po ng ating Panginoon. Magsimba po tayo Sunday morning, Sunday night, Thursday night, mag-win ng kaluluwa, mag-disciple, magbigay ng tracts, mag-invite ng tao, maglingkod sa Diyos, mag-involve sa ministry, at yung mga bagay na yan. Dalhin natin ang ating pamilya upang sama-sama po tayong buhay na buhay, nag-spring, yung satisfaction sa ating buhay. At hindi ka pa ibibisit ng evil, sabi ng Biblia. Sa ating pong principles of the day, number 1, reverence God and receive a good life. Okay? Respect God, obey God, and receive a good life. Alright, tended to life, di ba? Number 2, your adoration or respect or worship will give you satisfaction. Okay, yan po ang ating Bible knowledge of the day. God bless po.